Alam mo ba, maraming seniors ang nagtataka kung bakit kahit maaga silang natutulog, hindi pa rin sila gumigising na presko ang pakiramdam, yung parang pagod pa rin sa umaga, masakit ang katawan, o parang kulang ang tulog kahit lampas 8 oras, nasa kama. Baka kasi may ginagawa kang hindi mo alam na tahimik palang nakakasama sa katawan mo bago ka matulog. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na gawain na madalas ginagawa ng matatanda bago matulog. Pero hindi nila alam, pwede palang makasama sa katawan. At ang layunin natin dito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng awareness at simpleng mga solusyon na kayang-kaya mong gawin kahit ngayong gabi pa lang. Ako po si Payong Pangkalusugan at dito sa ating channel, sama-sama tayong matututo kung paano maging mas malusog, mas masigla at mas mahabang buhay kahit ika'y lagpas 50 o 60 na. Kaya kung handa ka ng alagaan ang sarili mo, nang mas mabuti, simulan na natin. Isa sa mga unang bawal gawin bago matulog ay ang pag-inom ng maraming tubig o pag-inom ng sabaw na pagkain na may mataas na likido gaya ng sabaw ng tinola, kape o kahit malamig na juice. Oo, alam kong mahalaga ang hydration, lalo na sa edad natin. Pero kung padalas kang naiihi sa gabi at ilang beses kang bumabangon para magbanyo, malaking epekto ito sa kalidad ng tulog mo. At hindi lang yun, ang tulog ng matatanda ay mas sensitibo kumpara sa mga bata. Kapag nahati ang tulog mo dahil sa ihi, mas mahirap bumalik sa deep sleep. At ang epekto, pagkapagod kinabukasan, mas mahirap gumalaw at mas mahina ang katawan. Ang simpleng solusyon dito ay uminom pa rin ng sapat sa araw, pero bawasan ang pag-inom ng tubig at likidong pagkain mga 2 oras bago matulog. Sa ganitong paraan, hindi ka mapupuwersang bumangon sa gabi. Isa pa, kung may kondisyon ka tulad ng prostate issues o overactive bladder, mas mahalaga ito. 2 bawal, ang pag-scroll sa cellphone o panonood ng TV ng direkta bago matulog. Maraming seniors ang naiisip na pampatulog ang panonood ng YouTube, Facebook Reels o TV bago matulog. Pero ang totoo, ang ilaw mula sa screen, lalo na yung tinatawag na blue light, ay nagpapahinto sa produksyon ng melatonin. Ang melatonin ay natural na hormone ng katawan na responsable sa pagpapatulog. Kapag mataas ang exposure mo sa ilaw mula sa screen, lalo na kung malapit na sa oras ng pagtulog, mababago ang body clock mo. Kaya kahit inaantok ka na, hindi ka agad makatulog ng mahimbing. Subukan mong palitan ang habit na ito ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa mellow music o guided relaxation. Kung talagang gusto mo pa ring gumamit ng cellphone, pwede mo ring buksan ang night shift or blue light filter settings ng iyong device. Kahit papaano, makakatulong iyon. Pero ang pinaka-epektibo, i-off ang screen ng 1 oras bago matulog. Minsan kasi ang utak kailangan rin ng pahinga sa stimuli. Pangatlong bawal, at ito maraming nagugulat, ay ang pagtulog kaagad pagkatapos kumain ng mabigat na hapunan. Halimbawa, nag-dinner ka ng alas 6 ng gabi tapos alas 6:30 ay tulog ka na agad? Ay, hindi ito maganda sa tiyan. Bakit? Dahil ang digestion ay nangangailangan ng upright position. Kung hihiga ka agad pagkatapos kumain, posibleng magka-acid reflux ka, kabag o paninikip ng dibdib sa gabi. Lalo na kung mahina na ang digestive system mo, gaya ng karamihan sa seniors, mas mabagal ang metabolism at mas mataas ang risk ng indigestion. Ang ideal na gawin, maghintay ng hindi bababa sa 1.5 oras pagkatapos ng dinner bago matulog. Sa oras na yan, pwede kang maglakad-lakad sa bahay, magligpit ng konti o kahit kausapin lang ang pamilya. Basta't huwag ka agad humiga. Kung pwede, iwasan ang pagkaing maraming mantika o maanghang sa gabi. Mas malala pa ang epekto niyan kapag tulog ka na. Habang binabanggit natin ang mga ito, baka naiisip mo, aba, ginagawa ko nga lahat ng yan. Pero huwag kang mag-alala, ang mahalaga ay alam na natin ngayon. At kahit pa ilang taon mo nang ginagawa ang mga ito, hindi pa huli ang lahat para magsimulang magbago. Ngayong napag-usapan na natin ang unang 3 bawal gawin bago matulog, marami pa tayong tatalakayin sa susunod na bahagi.
May mga simpleng ugali na akala natin ay walang epekto, pero sa totoo lang tahimik palang sinisira ang tulog at kalusugan natin gabi-gabi. Kaya kung gusto mong malaman pa ang iba pang bawal gawin bago matulog, lalo na kung gusto mong magising na mas presko, mas masigla at mas handa sa panibagong araw, abangan mo ang susunod na bahagi. Comment 1 kung andito ka pa at may natutunan ka sa video. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang seryosong inaalagaan ang kalusugan nila. Kung andito ka pa, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin lang niyan, seryoso ka sa pag-aalaga ng sarili mo. At ngayon, itutuloy na natin ang listahan ng mga bawal gawin bago matulog. Mga simpleng gawin na kapag hindi natin naagapan, pwedeng makaapekto sa kalusugan natin bilang senior. Pang-apat sa ating listahan ay ang pagdadala ng problema sa kama. Oo, totoo yan. Maraming seniors ang may mga iniisip tungkol sa pamilya, pera, kalusugan o kahit simpleng mga bagay sa bahay. Pero kapag ang isip mo ay punong-puno ng kaba, lungkot o galit bago matulog, ang katawan mo ay hindi rin makakapagpahinga ng maayos. Hindi natutulog ang utak kapag puno ito ng stress. Nagiging overactive ang nervous system natin, kaya kahit nakapikit ka na, ang puso mo ay mabilis pa rin ang tibok, ang paghinga mo ay mababaw, at ang pagtulog mo ay mababaw rin. Ang solusyon dito ay subukan ang mental unloading bago matulog. Pwede kang magsulat sa maliit na notebook ng mga iniisip mo. Parang ilalabas mo lang sila sa utak mo. Isa pa, pwede mong subukan ang pagdarasal, deep breathing exercises, or guided meditation. Yung iba, epektibo rin sa kanila ang pakikinig sa calming audio habang nakahiga. Ang mahalaga ay ipahinga mo ang isipan mo bago mo ipikit ang mga mata. Punit pang 5 naman ay ang hindi tamang posisyon ng pagtulog. Maraming seniors ang may iniindang sakit sa likod, batok, balakang o tuhod. At minsan, hindi nila alam na ang dahilan ay ang posisyon nila sa pagtulog gabi-gabi. Halimbawa, kung palagi kang natutulog ng nakatihaya pero walang suporta ang likod mo, pwedeng mangalay ang spine mo. O kaya, kung natutulog kang nakatagilid ng walang unan sa pagitan ng tuhod, pwedeng sumakit ang balakang mo kinabukasan, kaya mahalagang maghanap ng tamang posisyon para sa katawan mo. Karaniwan, ang pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ay mas mainam para sa digestion at sa puso. Maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod para pantay ang balakang. Kung nakatihaya ka naman, subukan mong lagyan ng maliit na unan sa ilalim ng tuhod para gumaan ang pakiramdam ng iyong likod. Ang mga simpleng ayos na ito, kahit maliit na adjustment lang, ay pwedeng magbigay ng malaking ginhawa sa katawan mo. Pang-anim, at ito, madalas nakakaligtaan, ay ang pagpapalipas ng gutom bago matulog. Marami sa atin ang sanay na huwag na akong kakain sa gabi para hindi tumaba. Pero kapag sobrang gutom ka naman bago matulog, nagiging aktibo ang katawan mo sa halip na mag-relax. Ang tiyan mo ay umaandar, naghahanap ng sustansya, at minsan humihina pa ang blood sugar mo habang natutulog ka, dahilan para magising ka ng gutom, nahihilo o malamig ang pakiramdam. Ang solusyon? Hindi naman kailangang kumain ng mabigat bago matulog. Ang kailangan lang ay magkaroon ng light snack kung medyo gutom ka, tulad ng saging, gatas, oats o tinapay. Iwasan lang ang matamis at matatabang pagkain. Ang goal natin ay tulungan ang katawan na maging kalmado at hindi maistorbo habang natutulog. Habang tinutuloy natin ito, gusto kong tandaan mo na ang bawat isa sa mga tips na ito ay hindi kailangan gawin ng sabay-sabay. Hindi ito exam. Hindi mo kailangang perfect agad ang gabi mo. Ang mahalaga ay simulan mo sa isa. Kahit isang bawal lang muna ang iwasan mo ngayong gabi. Pagkatapos dagdagan mo ulit sa susunod na gabi. Hanggang sa maging natural na sa katawan mo ang tamang paraan ng paghahanda sa pagtulog. Alam mo, ang pagtulog ay hindi lang basta pahinga. Isa ito sa pinaka-importanting sandali ng katawan natin para mag-repair, mag-heal at mag-recharge. Lalo na sa edad natin, ang bawat gabi ng magandang tulog ay may malaking epekto sa lakas, ginhawa
at tibay ng katawan kinabukasan. At higit sa lahat, deserve mong magkaroon ng masarap na tulog. Yung tulog na hindi putol-putol, yung paggising na hindi masakit ang batok, hindi pagod ang likod at may gana kang bumangon at ngumiti. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga bonus tips na makakatulong para lalong maging mahimbing at makabuluhan ang tulog mo. May mga natural na paraan na pwedeng gawin kahit walang gamot. At may ilang ugali rin na nakakatulong para mas gumanda ang kalidad ng gabi mo. Kaya kung andito ka pa, comment 2 para malaman kung hindi ka sumusuko sa kalusugan mo. Gusto kung makita kung sino sa inyo ang seryosong committed sa pagpapabuti ng tulog at katawan. Tuloy natin. Sa puntong ito, baka napansin mong marami palang gawain sa gabi na akala mo simpleng routine lang, pero tahimik palang nakakasama sa katawan ng mga tulad nating may edad. Pero ang totoo, karamihan dito ay nakasanayan na natin sa loob ng maraming taon. Kaya hindi rin madaling basta-bastang baguhin. Kaya ngayong part 3, hindi lang natin idadagdag ang mga susunod na payo. Tutulungan rin kitang maghanap ng mas madaling paraan para hindi ka mahirapan mag-adjust. Simulan natin sa isa pang karaniwang mali, ang paniniwala na kailangan mo ng alak para makatulog. Maraming matatanda ang sinasabi, konting shot lang ng brandy o alak para makatulog ako agad. At totoo naman, sa umpisa parang inaantok ka nga agad. Pero ang hindi natin napapansin ay mababaw lang ang tulog na dala ng alak. Hindi ka napupunta sa deep sleep, yung klase ng tulog na talagang nakakapagpagaling ng katawan. Worse pa, kapag nawala ang epekto ng alak sa katawan mo, bigla kang magigising sa kalagitnaan ng gabi. At minsan pa, may kasama pang kabog ng dibdib o pagkahilo. Hindi lang ito delikado, lalo na kung may maintenance ka sa puso o diabetes, kundi nakakasira rin ang cycle ng pagtulog mo. Kung kailangan mo ng pamparelax, subukan mo ang mga herbal tea, tulad ng chamomile o ginger tea na walang caffeine. Marami na ngayong available sa grocery na walang halong asukal. Kung ayaw mo ng mainit na inumin, pwede ring simpleng warm bath bago matulog. Isang ritual na kayang magpakalma ng buong katawan. Sunod naman, ang sobrang katahimikan. Oo, tahimik na paligid ay mahalaga para makatulog ng maayos. Pero para sa ibang seniors, lalo na kung sanay sa maingay na kapaligiran noon, ang sobrang katahimikan ay nagdudulot ng kaba o nagpapalakas ng ingay sa loob ng isip, mga iniisip sa buhay, alaala o problema. Sa ganitong kaso, magandang subukan ng white noise. Ito yung mga ambient sounds tulad ng mahinang tunog ng ulan, ocean waves o dahon na hinihipan ng hangin. Sa YouTube pa lang marami ng ganitong klase ng tunog. Ang mga ganitong background noise ay tumutulong para i-block ang ibang ingay at nagpapakalma rin ng nervous system. Ang isa pang hindi napapansin ng maraming matatanda ay ang pagkakabit ng pagtulog sa emotional loneliness. Halimbawa, matagal nang wala ang asawa, o kaya malayo na ang mga anak, o baka kahit kasama mo sila sa bahay, pakiramdam mo parang wala ka ng karamay. Kapag ganito ang pakiramdam mo gabi-gabi, ang tulog ay nagiging mabigat na tungkulin, hindi na siya pahinga. Dito papasok ang kahalagahan ng gratitude routine bago matulog. Kahit 3 bagay lang ang maisip mo na ipinagpapasalamat mo sa araw na yon. Kahit simpleng bagay lang gaya ng nakalakad ako ngayon o nakausap ko ang apo ko kahit sandali. Malaking tulong ito para ipakalma ang puso at isip mo. Nakakatulong din ito sa mental health ng seniors at marami ng pag-aaral ang nagsasabi na ang habit ng pasasalamat ay nakakababa ng stress hormones sa katawan. Ngayon, baka may naiisip kang ganito. Paano kung hindi ko naman agad kayang baguhin ang lahat ng ito? Hindi mo kailangang baguhin lahat sa isang gabi. Sa totoo lang, kahit isang adjustment lang muna ang gawin mo kada linggo, panalo na. Kasi habang inuulit-ulit mo ang bagong gawain, mas magiging natural ito sa katawan mo. Tulad ng muscle memory, ang katawan mo ay matututo ring mag-relax, magpahinga at matulog ng mas maayos. Gusto ko ring sabihin ito, hindi mo kailangan ng perpektong kondisyon sa buhay para makatulog ng mahimbing.
Oo, may stress, may sakit, may problema. Pero kapag meron kang tamang routine at mindset bago matulog, kahit pa may mga pagsubok, kaya pa ring magkaroon ng pahingang maayos ang katawan mo. At para sa mga seniors na nag-aalaga pa rin ng iba, apo, asawa, anak, gusto kong ipaunawa sa iyo na hindi mo kayang ibigay ang wala sa iyo. Kaya kung gusto mong maalagaan ng iba, siguraduhin mo munang ikaw ay naaalagaan rin sa pagkain, sa emosyon at syempre sa pagtulog. Ang tulog ay hindi luho. Isa ito sa pinakaimportanteng health habits para sa atin. Sa bawat gabing mahimbing ang tulog mo, mas lumalakas ang resistensya mo, mas nababawasan ang inflammation, mas lumilinaw ang isip at mas gumagaan ang pakiramdam. Kaya ngayong natapos, puna ang part 3, gusto kong itanong, anong tip ang pinaka naisip mong subukan ngayong gabi? Pwede mong i-comment sa baba. At kung gusto mong makatulong sa iba, pwede mo ring ibahagi ang part na ito sa kaibigan mong senior na hirap rin sa tulog. Comment, 3 Sesame kung umabot ka rito para malaman kung seryoso kang ini-invest ang oras mo sa sarili mong kalusugan. Salamat at andito ka pa. Sa bawat part na tinatapos mo, isang hakbang yan patungo sa mas malusog, mas panatag na katawan. Hindi lahat ng seniors ay handang makinig ng ganito kahaba. Pero ikaw, nagpapatuloy. Kaya saludo talaga ako sa commitment to my tutors ngayong part 4. Gusto kong dalhin ka sa mas malalim na pag-unawa kung bakit ang tamang gabing routine ay hindi lang tungkol sa tulog, kundi tungkol sa kalidad ng buhay mo kinabukasan. Alam mo ba, may malaking koneksyon ang tulog sa mga bagay na akala natin hiwalay: blood sugar, memory, blood pressure at pati mood. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga seniors na kulang sa tulog ay mas mataas ang risk sa depression, pagkahilo at pagkakaroon ng memory problems. Kaya kung sa tingin mo ay pabigat lang ang routine sa gabi, isipin mo ito. Ang bawat gabi ng tamang tulog ay parang investment para sa katawan mo. Kaya ngayong alam mo na ang mga bawal bago matulog, pag-usapan naman natin ang mga replacement habits o mga bagay na pwedeng ipalit sa dating nakasanayan. Mga gawain na mas simple pero mas makakatulong. Halimbawa, kung dati ay cellphone ang bitbit mo sa kama, subukan mong ipalit ang isang maliit na prayer book or pocket-sized journal. Isulat mo lang ang 3 bagay. Isang bagay na ginawa mo ngayon na ipinagmamalaki mo, isang bagay na gusto mong pasalamatan, at isang bagay na gusto mong ipaubaya o i-release. Hindi kailangan mahaba, basta't mailabas lang sa papel ang laman ng isipan. Kapag may routine kang ganito, mararamdaman mo ring gumagaan ang loob mo habang papikit ka. Kung dati ay kape ang iniinom mo matapos ang hapunan, subukan mong palitan ito ng maligamgam na tubig o chamomile tea. Ang caffeine ay nananatili sa katawan ng mahigit 6 na oras. Kaya kahit iniisip mong konti lang naman, maaaring ito na ang dahilan kung bakit hindi ka madaling makatulog o laging nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Isa pang underrated replacement habit: simple stretching bago matulog. Hindi kailangan ng full yoga routine. Pwede lang mag-unat habang nakaupo sa gilid ng kama. Paikot ng leeg, pag-ikot ng balikat, ilang beses na pagtaas-baba ng braso. Sapat na ito para ihanda ang katawan mo. Ang gentle movement ay nagpapadala ng signal sa utak na handa na akong magpahinga. Maraming seniors ang may arthritis, stiff joints o pananakit ng balakang. Pero kapag sanay kang mag-unat bago matulog, mas malaki ang tsansa mong gumising na hindi masakit ang katawan. Ngayon, baka sabihin mo, ako, sanay na akong ganito. Hirap akong palitan ang routine ko. Naiintindihan ko. Sanay ka na taon mong ginawa. Pero tanungin mo ang sarili mo. Mas okay bang manatili sa nakasanayan kahit alam mong may mas mabuting pwedeng ipalit? Alam mo, bawat pagbabago ay may adjustment period. Pero ang katawan natin, marunong mag-adapt. Kapag pinilit mo lang kahit 1 linggo, kahit isang gawain lang muna, mararamdaman mo na ang kaibahan. Minsan kailangan lang talagang magsimula. Hindi kailangang sabay-sabay ang lahat.
gusto ko ring banggitin ang isa pang mahalagang bahagi ng gabi na madalas nakakaligtaan ng seniors, ang emotional release. Ilang dekada na ang pinagdaanan mo. Responsibilidad, sakripisyo, trabaho, pamilya, pagsubok. At minsan, dala-dala mo pa rin ito sa gabi. Pero hindi mo kailangang bitbitin lahat yon habang natutulog. Subukan mong sabihin sa sarili mo habang nakahiga. Tapos na ang araw, ginawa ko na ang makakaya ko, ngayon pahinga muna. Simpleng pahayag lang, pero kapag inulit mo gabi-gabi, napapaniwala mo rin ang sarili mo na okay lang magpahinga. Okay lang mag-let go ng bigat. Hindi ka mahina kapag nagpapahinga ka. Sa totoo lang, mas matatag ang taong marunong tumigil para mag-recharge. At kung minsan ay may lungkot kang nararamdaman o takot na hindi mo masabi kahit kanino, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang may parehong dinadala. Pero kapag natututo tayong pakinggan ang sarili natin, kilalanin ang nararamdaman, at ipahinga ang katawan ng may malasakit, doon nagsisimula ang tunay na healing. Kaya ngayong part 4, ang challenge ko sa iyo ay ito. Pili ka ng isang masamang habit bago matulog na kaya mong palitan, at isa lang muna ang ipalit mo. Pwede mong i-journal kung ano ang napili mo. At kung gusto mong i-share, pwede mong i-comment sa video na ito. Malay mo, may makarelate sa'yo at ma-inspire din. Bago tayo tumuloy sa part 5, comment 4 kung narating mo ito. Ibig sabihin, committed ka sa pagbibigay ng quality sleep sa sarili mo. At deserve mo yan. Salamat kaibigan. At kung comment 4 ang iniwan mo, ibig sabihin talagang may malasakit ka sa sarili mo. At hindi lang basta curiosity ito, kundi commitment. At yan ang gusto nating palaganapin sa bawat senior. Ang ideya na hindi tayo dapat tumigil sa pag-aalaga sa sarili, kahit anong edad pa tayo. Ngayong nasa part 5 na tayo, pag-uusapan natin ang isang madalas na hindi nabibigyan ng pansin, ang kapaligiran kung saan ka natutulog. Kasi kahit perfect na ang routine mo, kung ang mismong lugar ng tulugan mo ay hindi conducive sa pagtulog, sayang lang ang effort mo. Ang katawan natin ay marunong makiramdam sa liwanag, sa temperatura, sa ingay, sa amoy, at sa ayos ng kwarto. At lahat ng ito tahimik pero malakas ang epekto sa kalidad ng tulog mo. Una sa lahat, liwanag. Karamihan sa seniors ay sanay matulog na bukas ang ilaw. Minsan dahil sa takot madapa sa dilim o dahil gusto lang ng security habang natutulog. Pero alam mo ba, kahit na nakapikit ka na, nararamdaman pa rin ng katawan mo ang liwanag at yan ay may direktang epekto sa melatonin, ang natural sleep hormone natin. Kapag may ilaw, bumababa ang produksyon ng melatonin, kaya kahit matagal kang nakahiga, hindi ka talaga naaabot sa deep sleep. Kung ayaw mong isara lahat ng ilaw, pwede mong palitan ito ng dim light or night light na may warm tone. Iwasan ang puting ilaw o malamig na LED. Mas maganda ang amber o yellow light. Hindi ito nakakagambala sa natural rhythm ng katawan mo. Pangalawa, ingay. Hindi man ito laging malakas. Minsan kahit simpleng tunog mula sa kapitbahay, sasakyan, sa labas o electric fan na tumutunog ay pwedeng makagambala sa tulog. Kaya subukan mong pakinggan ang paligid mo sa gabi. Minsan sanay na tayo sa ingay na hindi natin napapansin na may epekto pala sa pagtulog. Ang solusyon, white noise, electric fan na tahimik, o ambient sound tulad ng nature music na naka-low volume. Kung meron kang access sa noise-canceling headphones, pwede rin. Pero kahit simpleng earplugs lang, malaking tulong na. Pangatlo, kalat sa kwarto. Oo, kahit hindi mo tinitignan habang natutulog, alam ng isip mo kapag magulo ang paligid. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang physical clutter ay may epekto sa mental clutter. Kapag magulo ang paligid, nagiging on alert ang utak mo, kaya hindi ito nakaka-relax ng buo. Subukan mong ayusin ang kama, tanggalin ang mga gamit na hindi kailangan sa gilid ng kama, at gumamit ng linen na komportable sa balat. Ang simpleng ayos ng paligid ay nagbibigay ng sense of peace. Pang-apat, temperatura ng kwarto. Maraming seniors ang madaling ginawin, kaya minsan sobra ang kapal ng kumot
o sobrang init ng kwarto. Pero ang katawan natin ay mas mabilis nakakapasok sa deep sleep kapag medyo malamig ang paligid. Hindi malamig na naninigas kundi presko. Ang ideal na temperatura ay nasa pagitan ng 60 hanggang 67 degrees Celsius. Yung tipong kailangan mo lang ng kumot pero hindi ka pawis o giniginaw. Kung walang aircon, pwede mong buksan ang bintana para dumaloy ang hangin o gumamit ng fan na may timer para hindi ka laging nasusobrahan sa lamig habang tulog ka. At panghuli, amoy. Oo, kahit ang amoy sa paligid ay may epekto sa tulog. Ang lavender, chamomile at ilang essential oils ay may calming effects sa utak. Kung hindi ka hiyang sa pabango o allergic, pwede rin ang sariwang hangin galing sa bintana. Basta't siguraduhin mo lang na hindi marumi o mausok ang paligid. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kumusta ang tulugan mo gabi-gabi? Kapag pumasok ka sa kwarto, nakaka-relax ba ito o mas lalong nakaka-stress? Tandaan mo, ang kama mo ay hindi dapat opisina, hindi dapat kainan, hindi dapat storage ng gamit. Ang kama ay para sa pahinga. At kapag ginagalang mo ang espasyo mo sa pagtulog, mas ginagalang rin ito ng katawan mo bilang lugar ng paghilom. Gusto ko ring idagdag ito bilang isang mindset shift. Huwag mong iasa sa gamot ang pagtulog. Maraming seniors ang umaasa sa sleeping pills or over-the-counter sedatives. Oo, pansamantala itong nakakatulong, pero hindi ito solusyon pang matagalan. Ang katawan mo ay kayang matulog ng natural, basta tinutulungan mo ito. At itong mga tips na ibinabahagi natin, yan ang tunay na foundation ng healthy sleep. Ngayong part 5, gusto kong hamunin ka. Tingnan mo ang kwarto mo mamaya bago matulog. Anong isang bagay ang pwede mong ayusin? Liwanag ba? Kalat? Ingay? Pumili ka ng isa, simulan mong baguhin, at tignan mo kung may epekto ito sa tulog mo kinabukasan. At kung andito ka pa hanggang ngayon, comment 5 sa baba. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang tuloy-tuloy ang commitment hanggang dulo. At kung may natutunan ka, pwede mo ring i-comment kung anong parte ang pinakatumama sa'yo. Kung nakarating ka sa part 6, gusto ko munang huminto sandali at sabihin ito. Ang galing mo. Oo, ikaw. Sa dami ng pwedeng gawin, pwedeng panoorin, pwedeng ikabahala sa edad natin. Pinili mong paglaanan ng oras ang sarili mong kalusugan. Hindi lahat ng seniors ay kayang gawin yan. Pero ikaw, nanatili. At para sa akin, isa yan sa pinakamalalaking hakbang patungo sa mas mahabang buhay. Ngayong natapos na natin ang 6 na bawal gawin bago matulog, gusto ko ring iwan sa iyo ang isang mahalagang tanong. Anong klaseng senior ka gustong maging? Yung senior na madalas reklamo ang sakit ng katawan tuwing umaga? Yung palaging puyat, iritable o parang walang gana? O yung senior na kahit anong edad, may lakas pa ring bumangon, ngumiti, at alagaan ang sarili? Hindi dahil pinipilit kundi dahil pinili. Alam mo, maraming bagay sa buhay natin na hindi na natin kontrolado. Hindi natin kontrolado ang edad. Hindi natin kontrolado kung gaano kabilis tayong mapagod kumpara noong kabataan. Pero ang rutinang ginagawa mo bago ka matulog, kontrolado. Puyan, bawat gabi ay pagkakataon para itama ang cycle ng katawan mo. Hindi kailangan mahal. Hindi kailangan komplikado. Kailangan lang ng awareness, konting disiplina, at tiwala sa sarili. Kasi ang totoo, ang katawan natin, kahit may edad na, ay gusto pa rin tayong tulungan. Ang katawan natin ay may likas na kakayahang maghilom, mag-adjust, at lumakas. Kailangan lang natin itong bigyan ng pagkakataon. Ngayong alam mo na ang 6 na bawal, hindi na basta-basta inom ng maraming tubig sa gabi. Hindi na cellphone o TV na malapit sa tulog. Hindi na pagtulog kaagad pagkatapos kumain. Hindi na pagtulog na may dalang stress at lungkot. Hindi na maling posisyon ng katawan sa kama. At hindi na ang pagtulog sa lugar na hindi panatag. Ang tanong ngayon, alin dito ang una mong babaguhin? Hindi mo kailangang sabay-sabayin. Ang mahalaga ay magsimula ka. Subukan mo ngayong gabi. Pumili ng isa lang. Kung kaya mo, dagdagan ulit bukas. Dahil bawat maliit na hakbang kapag paulit-ulit ay nagiging bagong direksyon ng buhay mo. At habang ginagawa mo yan, gusto kong maalala mo,
hindi ka nag-iisa. Marami tayong seniors na pare-pareho ng pinagdadaanan. Kaya ang channel na ito ay ginawa para sa'yo. Dito usapang may saysay, usapang may malasakit. Higit sa lahat, usapang may direksyon. Papunta sa mas malakas, mas mahaba, at mas masayang buhay. Kahit lampas si 70 na. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo na nga sa baba ang salitang tuloy ang laban. Para malaman ko kung sino sa inyo ang tunay na committed, hindi lang sa panonood kundi sa pagbabago. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng videos, yung hindi lang basta impormasyon kundi may gabay, may suporta at may malasakit, maari mong i-like ang video na ito. Kung gusto mong lagi kang updated kapag may bago tayong video tungkol sa senior health, pwede mo ring isubscribe ang channel. Libre lang yon, pero malaking tulong para patuloy naming magawa ang ganitong klaseng content. At kung may kaibigan, ka o kapamilya o kakilala mong senior rin, pwede mo ring ibahagi ang video na ito. Malay mo, simpleng info lang ito sa'yo. Pero sa kanila ito na pala ang simula ng pagbuti ng kalusugan nila. Muli, ako si Payong Pangkalusugan at naniniwala akong ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi simula ng isang mas makabuluhang panahon. Tuloy ang laban, tuloy ang buhay, at tuloy ang pagkalinga sa sarili. Kita-kits tayo sa susunod na video.